pinatunayan ko ang aking 20 paglilingkod sa bayan ng San Diego. Wala silang mundo at nakakabwisit. Makasalanan sila at hindi man lang nila alam ang umpisal. Padre Damaso, tayo ay nakabayan ng mukhang hindi. Ba, ano naman ngayon? Totoo naman talaga ng mga mangumbang sila. Magandang gabi sa inyo. Hindi nagagalaw ay pakilala sa inyo ang anak ng aking mga pili. Siya si Jesus ng mga iba. Magandang gabi po sa inyo. Padre Damaso, isang matay na kaibigan sa aking ama. Isang matay na kaibigan sa aking ama. Hindi ako bingi. Narinig ko ang iyong sinabi, pero nagkakamali ka. Hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Nagmamasdan ko lang ang buhok mong kulot. Alam ko maganda ako, pero hindi ibig sabihin na pwede mo nang binyagan ang pagmamahal sa kapos ko. Kayo na nga ba ang anak ng yumaong si Don Rafael Ibarra? Sa inyong lingkod, Sr. Teniente. Maligayang pagdating. Naway mas maging mapalad kayo kaysa sa iyong ama. Maraming salamat po. Pinawi ng mga papuri ninyo sa aking ama ang mga duda ko tungkol sa nangyari sa kanya. Gayong ako na kanyang anak ay walang kaalam-alam. Marapatin ninyong gayahin ko ang tradisyon sa alamin niya na pagpapakilala ng bisita kung wala siyang kilala. Mga Ginoo, ikinagagalaw ko po kayong makilala. Ako'y si Crisostomo Ibarra I. Magsalin. Ginagala ka namin magkilala, Crisostomo Ibarra. Tama na muna yan, Crisostomo. Dahil tayo ay magsihapunan na. Nagagalaw ko po kayong makilala. Ako'y si Crisostomo Ibarra. Itinagdadala ka rin namin makilala, Ginoong Ibarra. Kahit na magaganda ang mga taga-Europa, ay walang tatalo sa ganda ng mga kababaihan sa ating bansa. Padre Damaso, sige, dito ka na maupo. Hindi, ito naman na yung plano maupo sa silyan yan. Sige na, ang dagapin naman natin kung ikaw umupo dito. Hindi, ikaw ang nararapat, kaya ikaw ang maupo dyan. Ikaw ang mas malapit sa pamilyang Santiago. Sige na, maupo ka na at huwag ka nang mahiya. Pero ikaw ang padre sa lugar na ito. Umalis ka na nga at ako na lang umupo dito. Senyor Ibarra, sa halos 7 taon yung pamamalagi sa ibang bansa, anong pinakamahalagang bagay ang natutunan niyo? Nang natutunan ko sa aking kasaysayan, nalaman ko na ang kalayaan o pag-aalipin sa isang bansa ang pagdidikta ng pagkikahos o kasaganahan nito. Nagawa mong lusayin ang iyong yaman para lamang dyan? Wala ka bang nakitang mas mahalaga? Isa kang bulag. Kahit ang isang bata ay alam yan. Nagpapasalamat ako at ang palagay ng loob sa dating kurasaki.
Naway pagpaumanhin ninyo ako at kagagaling ko lamang sa mahabang biyahe at may maasikasuhin pa ako para sa Espanya at Pilipinas. Huwag ka munang umalis, Ibarra. Dahil darating pa si Maria Clara. Ibisitahin ko po siya bukas. Sa ngayon, meron pa akong dapat gawin. Nakita nyo ba yun? Nakita nyo? Ganyan kakasusan ang mapag-aralan nyo pag pupunta din kayo sa Europa. Kapag hawak ko ng gobyerno, ipagbabawal ko ang pagpunta doon. Senyor Ibarra! Oh, kliyente! Kayo pala. Binulan niyo po ako. Mag-iingat kayo, senyor. Sana maging aral ang nangyari sa inyong ama. Di lang may nalalaman kayo tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Mari niyo ba itong sabihin sa akin? Hindi niyo ba nilalaman? Sa pagkaalam ko, namatay ang inyong ama sa bilangguan. Sa bilangguan? Nakulong ang aking ama? Hindi kaya kayo'y nagkakamali lamang? Hindi ako nagkamamali. Ang inyong ama ay namatay sa bilangguan. Si Don Rafael ay pinagkasuhan ng filibustero at irehe sa simbahan ni Padre Damas. Mari po bang malaman ang buong pangyayari? Bakit po ba siya nakulong? Well, noon ay mayroong isang Kastilang mangmang at masama ang ugali na naging kolektor ng buwis. Siya ang pinagkatawanan ng mga bata at Ginoo, maaari mo bang basahin ang laman ng sulat? Umilis kayo sa dinaraanan ko kung ayaw ninyo makulong sa kwarter. Talaga? Kukulong mo kami? Basahin mo muna ito. Ano ka ba? Hindi yan nakakabasa kasi mas matalino ang tiyan niya kaysa sa ulo niya. Beef. Mga labas na lang, bata! Maawa ka sa mga bata, Ginong Kabesa. Huwag mo silang saktan. Huwag kang makailan dito, tanda! Tanggol ni Don Rafael ang mga bata at pinatilulak niya ang kolektor. Yan ang dapat sa Sa kasamaang palad ay ilang minuto lamang ay namatay ang kolektor. Dahil dito ay hinuli ang iyong ama at ikinulong. Tinakwil siya sa lahat at pinagbintangan kung ano-ano. Dahil sa kabiguang niyang makalaya, nasira ang kanyang kalusugan. Niyo ako'y kulong! Wala akong pake! Isa kang irehe at pilipostero! Tumahimik ka! Kabiguan, si Don Rafael ay namatay sa bilangguan. Ah, kaya pala. Kaya pala hindi sinabi ni Kapitan Tiago ang dahilan. Tama po. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimoy kung nanaisin ng tadhanang mapangilang. Magandang araw po, Tia Isabel. Magandang araw din sa iyo, Iho. Nandyan po ba si Maria Clara? Oo, nandito po siya. Halika at tumasa sa ninyo. Tungliham na
Maupo ka na lang muna, iho, at tatawagin ko muna siya sandali. Salamat po. Yes, sir. Maria Clara, si Tia Isabel mo ito. Iha, nariyan na si Crisostomo. Paghihintayin mo pa ba siya? Hindi na po, Tia. Hindi pa rin kumukupas ang iyong ganda, Maria Clara. Maswerte ako at may pagkasundo tayo ng aking mga magulang upang dahil kung hindi, ay hindi na ako makakita pa na isang babaeng katulad mo. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro dahil diyan ay nabahagi mo ang maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ba ako hahanap ng iba? Sinungaling. Hindi ako makapaniniwalang sinasara mo ang iyong mga mata pagdating sa mga ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa taong sinusuri ang kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyo, ikaw lamang ay ang pinaka. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at magpinasal. Palam, aking minamahal. Alam po ba ninyo kung nasaan ang malaking puntod na pinangalang Don Rafael Ibarra? Ah, yung krus sa puntod na may mga bulaklak? Sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinusunog yun ng kurang malaki. Kung gayon ay bakit hinukay ang bangkay ng aking ama? Inutos po ng kurang malaki na ilibing siya sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman sinabi niya? Hindi po. Mabigat noon ang bangkay at napakalakas ng ulan. Kaya inilaga ko muna ang bangkay niya sa ilog. Pasensya na po, senyor. Kuya, kanina pa tayo nagtatrabaho dito. Pagod na ako. Magpahinga muna tayo, Crispin. Magkano ba ang kita nyo ngayong buwan, kuya? 2 piso. Bakit ba? Nais ko ang bayaran mo. Ang sinasabi nilang ninakaw ko. Sira ka ba, Crispin? 32 piso ang inipintang nila sa'yo. Kahit isang taon akong nagtatrabaho,
Hindi ko mababayaran iyan. Tulong! 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 Inimik ka! Ikaw, Crispin, hindi ka maring umuwi hanggang hindi mo sinasauli ang ninakaw mo. Ngunit wala pa talaga akong ninakaw. Sinanguli ka pa! Kuya! Marahil ay gutom na gutom ang mga anak ko. Hindi ko sila hayang magutom. Kaya, maghanda ako ng masarap na pagkain. May makakain ba? Mayroon. Nasaan? Bilisan mo, nagugutom ako. Oo, narito na. Wala nang natira. Ngunit paano ng mga anak mo? Bakit? May reklamo ba? Wala. Teka, nasan ba ang mga batang iyon? Nasa kumbento pa, pero uuwi sila. Sandali, hindi mo ba sila hinintayin? Inuutusan mo pa ako? Aalis ako kung kailan ko gusto. Kawawa mga anak ko. Magsasaing na nga ako ulit. Hinay! Basilio! Anak ko! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiyak? Bakit ka sugatan? Umakas po ako sa kumbento. At takot po ako. At si Crispin po. Bakit? Ano bang nangyari kay Crispin? Nasaan na siya? Naiwan po siya sa konbento. Inay, hindi po siya pwedeng umuwi dahil pinagbintangan po siya ng nagnakaw. Inay, Bakit, Basilio? Nagugutom ka? Halika. Ito. Ang tawilis at kanin. Kumain ka, anak ko. ngunit hindi ako kumain ng tawilis, Inay. Alam ko, anak. Naghanda ko ng ibang ulam kanina. Ngunit dumating ang inyong ama. Dumating si Itay, Oo. pero umalis din po siya agad, di ba? Basilio! Tawag po, Inay. Diyos ko. Ano bang gagawin ko? Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan kayo? Crispin! Saan ka na? Basilio! Crispin! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan kayo? Crispin! Basilio! Anak ko! Senyorita Maria Clara, saan niyo po ba gusto pumunta? Nais ko sanang pumunta sa palaisdaan ng aking ama. Malayo pa ba? Ako, hindi po. Sandali na lang po at makakarating na tayo doon. Marahil, kahoy lang po iyon. Kahoy pa ba yun? Sandali, at titignan ko. Isang buhaya! May buhaya! Yan pala kumakain ng mga isda dito. Dapat mamatay ang buhaya na yan. Huwag kang mag-alala, mahal. Liligtas ko siya.
Salamat sa Diyos! Ligtas sila! Salamat sa Diyos! Maraming salamat po, Senyor Ibarra. Oh. Hindi man niya ako binati sa aking pagdating. Talagang tumas na ang tingin niya sa kanyang sarili. Nakapunta naman sa Europa. Abay, akalain mong sino kung kumusta. Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang Tulad lamang siya ng kanyang ama. Akalain mo isang disyente ngunit hindi rin marunong gumalang sa batas ng simbahan. Tama na lamang siya ay pinaparusahan at mamamatay. Hayaan ko lamang kayong isultin ako. Ngunit huwag na huwag niyong babasusin ang alaala ng aking ama. Hindi kay Ibarra. Alaga ng Diyos ang pinakalaban mo. Alaga ng Diyos? Paano naging alaga ng Diyos? Siya ang nagatid sa kabiguan sa aking ama na naging dahilan sa kanyang pagkamatay. Ang ginawa niya pang basusin ang alaala nito. Ganito ba ang ginagawa ng alaga ng Diyos? Crisostomo! Pakiusap! Nangalan mo naman sa akin. Sinasaktan si Padre Damaso. Hoy, Labandera! Kami ba ang pinaparinggan mo? Bakit? Natamaan ka ba? Haha, at anong sinasabi mo? Labandera, gusto mo lakbukan ko yung tulak ng buhok. Baka naman gusto mong pansahin ko pa. Hoy, matandang mangkukulam! Kung makapagsalita ka, akala kung sino kang maganda. Anong sabi mo? Gusto mong magtuos tayo? Di kita uurungan! Bitawan niyo ako! Ayop ka! Pwede bang tumigil na kayong dalawa? Para kayong mga bata. Ay, Pere! Pagsabihan mo yung sawa mo mukhang mangkukulam! Hindi ka lang. Bakit? Tayo na, Victorina. Wala tayong mapapatay sa mga tao na yun. Kapal ang mukha mong peking pilay na magagamot. Tiburcio, bakit hindi mo man lamang hinamon yung mayabang Alperes na yon? Mukha ba akong may laban sa kanya? At ikaw, Alfonso, binabalaan kita. Kapag hindi mo sila hinamon, hindi ka mapapakasal ka Maria Clara at malalaman ng buong tao ang pagkatao mo. Saan pa tayo tutungo, Elias? Sa isang kaibigan ko sa Mandaluyong, Senyor. At pagkatapos, Mabuhay ko kayo na tahimik sa ibang bansa. ako lamang, baka hindi ka sasama. Para saan pa? Para makabawi ang ginawa ng akong pamilya sa inyo at sa lahat ng ginawa mo. May paparating. Magtago po kayo gamit ang mga damo. Marunong po kayo magsugwan? Oh! Iligtad niyo po ang inyong sarili. Ililigaw ko sila. Wag, Elias! Lalaban na natin sila! Magkita tayo sa Chibena, sa puntod ng iyong lolo. Migil ka! Inay! 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 Anak ko. Inay! 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 Bakit niyo ko iniwan? Inay! Sino po kayo? Anong gusto mong gawin sa inay mo? Gusto ko po siyang ilibing pero wala po akong pera. Kumuha ka lamang ng panggatong. Malapit na rin ang kamatayan ko iho. At sa sandaling mangyari iyon, sinugin mo ang aming katawan hanggang maging abo. Pagkatapos, magkukay ka at ilibing mo ang aming katawan. At may makikita kang kayamanan at gamitin mo ito sa iyong kinabukasan. Naintindihan mo, iho?
Hindi ko masisilayan ang pagsikat ng araw sa aking bayan. Anak ko! Gusto mo yung barang? Minto ka!